Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 9 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Nehemias, chapter 6. Masamang balak kay Nehemias. Basa. Nehemias chapter 6 verse 1. Nabalitaan ni Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia, pati ng iba naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas bagaman hindi ko pa nailagay ang mga pinto nito. Verse 2, inanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Ono. Alam kong may masama silang balak sa akin. Verse 3, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. Verse 4, 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Verse 5, sa ikalimang pagkakataon ay inanyayahan akong muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham na ganito ang mensahe. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudiyo ay nagbabalak maghimagsik kaya itinatayo mong muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Verse 7, sinasabi pang may mga propeta kang inutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Juda. Tiyak na alam na ito ng hari kaya pumarito ka agad at pag-usapan natin ang bagay na ito. Verse 8, ito naman ang sagot ko. Walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo, gawa-gawa mo lamang ang mga iyan. Verse 9, tinatakot nila kami upang itigil ang gawain na nalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Verse 10, minsan ay dinalaw ko si Ismaya na anak ni Dilayas at apo ni Mehetabel. Sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay, sinabi niya sa akin, halika pumunta tayo doon sa templo sa tahanan ng Diyos at doon ka magtago sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Verse 11, ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Verse 12, napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Ismaya, binayaran lamang siya ni Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Verse 13, sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan, masisira nilang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Verse 14, nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta at iba pang mga propeta na nagtatangkang takutin ako. Natapos ang trabaho. Verse 15, pagkaraan ng 52 araw ng paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Verse 16, nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid, natapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Verse 17, ng panahong iyon, nagsusulatan sina Tobias at ang mga pinuno sa Juda. Verse 18, maraming taga-Juda ang pumanig sa kanya sapagkat siya manugang ng Hudiyong si Sikanias na anak ni Ara. Bukod dito, napangasawaan ng anak niyang si Hanan, ang anak na dalaga ni Mesulam na anak ni Berekias. Verse 19, sa harapan ko'y lagi nilang pinupuri ang ginawa ni Tobias at lagi nilang binabalita sa kanya ang aking sinasabi. At patuloy siyang nagpadala ng sulat sa akin upang ako'y takutin. Nehemias chapter 7, naglagay ng mga pinuno sa Jerusalem. Nehemias chapter 7 verse 1, natapos ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pintuan nito. May itinalaga na ring mga bantay, mga aawit at mga Levita. Verse 2, pagkatapos nito ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng 2 kalalakihan, si Hanani na aking kapatid at si Hananias na pinuno ng mga bantay sa kota. Si Hananias ay mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba. Verse 3, inautos kung ang mga pintuan ng Jerusalem ay bubuksan lamang kapag mataas na ang araw, isasara at ikakandado agad paglubog ng araw bago magpahinga ang mga bantay. Inuutos ko ring maglagay sila ng mga bantay pintuan na taga Jerusalem. Itinalaga nila ang ilan sa mga ito sa mga bantayan
at ang iba na may sa malapit sa kanilang bahay. Ang listahan ng mga bumalik mula sa pagkabihag, verse 4, bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lamang ang mga tao dito at hindi pa nagagawang lahat ang mga bahay. Verse 5, pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at mga hukom para suriin ang listahan ng kanilang mga angkan. Natagpuan ko ang listahan ng mga angkan na unang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Verse 6, ito ang mga Hudiyong nabihag ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia at muling nakabalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Judah. Verse 7, ang mga pinuno nila ay sina Zerubbabel, Josue, Nehemias, Azarias, Ramayas, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum at Baana. Verse 8 to 25, ito ang listahan ng mga angkan ng Israel at ng bilang ng bawat angkan na bumalik mula sa pagkabihag. Angkan bilang: Paros, 2,172, Sephatiyas, 372, Ara, 652, Pahat Moab na mula sa angkan ni Joshua at Joab, 2,818, Elam, 1,254, Zato, 845, Zakai, 760, Benoy, 648, Bibay, 628, Asgad, 2,322, Adonikam, 667, Bigvai, dalawa ang Bigvai, guys. Yan pala yan. Nabanggit lang sa itaas, pero ito na yung yung bilang niya. Bigvai, 2,067, Aden, 655, Altar na tinatawag din Hezekias, 98, Hasom, 328, Bizai, 324, Haref, 112, Gibeon, 95. Nandito na tayo sa Nehemias chapter 7, verse 26 to 38. Ito naman ang listahan ng mga bumalik ayon sa bayang pinagmulan ng kanilang mga ninuno. Bayan bilang: Bethlehem at Netofa 188, Anatot 128, Beth Asmavet 42, Jearim, Kipera at Beerot 743, Rama at Geba 621, Mikmas 122, Bethel at Ai 123, Nebo 52, Elam 1,254, Harim 320, Jericho 345, Lod, Hadid at Ono 721, Sinaa 3,930. Verse 39 to 42, ito ang listahan ng mga angkan ng mga pari na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jedayas mula sa lipi ni Jesua, 973. Angkan ni Aimir, 1,052. Angkan ni Pashur, 1,247. Angkan ni Harim, 1,017. Verse 43, ito ang listahan ng mga angkan ng mga Levitan na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jesua at Kadmiel mula sa lipi ni Hodaviah, 74. Verse 44, mga awit sa templo. Angkan ni Asaph, 148. Verse 45, mga bantay sa templo. Angkan ni Salom, Ater, Talmon, Akob, Hatita at Subay, 138. Pasabayan nyo ako ng basa, guys, ha. Puro pangalan ito, mahirap ito basahin, eh. Okay. Nehemias chapter 7 verse, ulitin ko, Nehemias chapter 7 verse 44 muna. Mga awit sa templo. Angkan ni Asaph, 148. Verse 45, mga bantay sa templo. Angkan ni Salom, Ater, Talmon, Akob, Hatita at Sabay, 138. Verse 46 to 56, ito naman ang listahan ng mga angkan ng mga manggagawa sa templo na nagbalik mula sa pagkabihag. Ziha, Hasofa, Tabaot, Keros, Padon, Libana, Hagaba, Salmay, Hanan, Gidel, Gahar, Riayas, Rezen, Nekoda, Gazam, Udza, Pasea, Bisay, Mionim, Niposisim, Bakbok, Niposisim, Bakbok, Hakofa, Harhor, Baslet, Nihida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nisayas at Hatipa. Verse 57 verse 57 to 59, ito ang listahan ng angkan ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Nasutay, Sofaret, Perida, Jaala, Darkon, Gedel, Sephatiyas, Hatel, Pokeret,
Hazibaim at Ammon. Verse 60, ang kabuuang bilang ng mga nakabalik na mga manggagawa sa templo na mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 392. Verse 61 to 62, ito naman ang mga nakabalik mula sa Tel-Mila, Tel-Harsha, Kirub, Adon at Aimar, ngunit hindi nila napatunayang sila'y mga Israelita, mga angka ni Dilayas, Tobias at Nikoda. 642. Verse 63, yan ang mahirap yung wala kang identity guys. So, wala kang maibigay na ID, ganyan. So, hindi sila napatunayan. Pero nakabalik pa rin yan eh. Verse 63, ito naman ang mga nakabalik sa mga angka ng pari, ngunit hindi nila napatunayan ang pinagmula nilang angkan ni Nahubayas, Hakos, Barzillai. Ang ninuno ng mga paring mula sa angkan ni Barzillai ay napangasawa ng anak na babae ni Barzillai na taga-Gailid. Ano yan? Sila? Ang ninuno ng mga paring mula sa angkan ni Barzillai ay napangasawa ng anak na babae ni Barzillai na taga-Barzillai na taga-Gailid. So, parehong Barzillai guys. At siya ay tinawag na sa pangalan ng kanyang biyanan. Verse 64, hinanap nila ang kanilang angkan sa listahan ng mga angkan, ngunit hindi nakita, kaya sila hindi kinilalang mga pari. Verse 65, pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng pagkaing inaalay sa Diyos hanggang wala pang paring gumagamit ng Urim at Tumim. Verse 66, ang kabuuan ng mga bihag na nakabalik ay 42,360. Verse 67, ang mga aliping lalaki at babae ay 7,337 at ang mga awit na babae at lalaki ay 245. Verse 68 to 69, may naibalik ding 736 na kabayo, 245 mola, 435 kamilyo at 6,720 asno. Verse 70 to 72, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng ambag para ipagawa muli ang templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto. Wow! Yayamanin talaga. Okay, ulit ko. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na pilak na ginagamit sa pagsamba at 530 kasuotan ng mga pari. May iba pang mga pinuno ng angkan na nagbigay ng 168 kilong ginto at 1,250 kilong pilak. Ang kabuuang ipanagkaloob ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 140 kilong pilak at 67 na kasuotan ang mga pari. Verse 73, ang mga pari, mga Levita, mga bantay ng templo, mga awit, mga lingkod sa templo, at lahat ng Israelita ay tumira sa mga bayan at lungsod ng Juda. Alam mo bakit ko nasabing yayamanin sila guys? Paano ba naman kilo-kilo yung ginto nila samantalang tayo gramo lang, di pa tayo makabili halos. Gramo lang ng ginto, di pa tayo makabili halos. Bukas na itong chapter 8. Bye everyone, God bless.